Nagpaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang bagyong Chedeng. Makibalita tayo kay Rida Reyes. Kagabi pa lang, naranasan na ng mga residente ang panakanakang hangin at ambon na dala ng bagyong Chedeng sa General Santos City. Kaninang umaga, bahagyang bumuti ang panahon sa lungsod kaya ang mga residente sinamantala ito para mamasyal. Walang tigil din ang pag-ulang naranasan sa South Cotabato, bunsod ng bagyong Chedeng ngayong araw, gaya na lang sa mga bayan ng Tantangan at Santo Niño. Pasado 6:00 kaninang umaga nang isuspendi ang pasok sa lahat ng klase sa lalawigan. Ang pag-ulang naranasan naman sa Bohol, labis na ikinatuwa ng mga magsasaka. Maraming taniman na kasi sa lalawigan ang nasira dahil sa mainit na panahon at dahil sa pag-ulan. Matutubigan na ang kanilang mga taniman. Bukod dyan, magagamit din daw nila ang tubig ulan sa kanilang mga bahay. Marami ako pasalamat na umulan na may pang plus kami sa Casillas o may panglaba. Kung sa ilang lugar may ulang nararanasan, sunog naman ang namerwisyo sa Karanglan at Lupao, Nueva Ecija. Umabot sa lampas 200 ektaryang lawak ng bundok ang nasunog sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, bukod sa mga damuhan, maraming puno rin ang naabo dahil sa sunog. Huwag na sanang masunog dahil napakahirap na kung may magsimulang sunog dahil mahirap mag-apula. Lalo na yung panahon natin yan ay talagang kasagsagan na ng tawag natin Tagaraw. Hindi pa tiyak ang sanhi ng pagsiklab ng sunog. Pero kasunod ng nangyari, nanawagan ang Penro sa mga mamamasyal sa bundok na maging responsable. Iwasan ang pagtatapon ng mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagsisimula ng sunog tulad ng sigarilyo. Dahil din sa mainit na panahon, natutuyo na ang school ground ng Calabanga National High School sa Camarines Sur. Sabi ng mga residente, Enero pa raw sila huling nakaranas ng pag-ulan. Rida Reyes, GMA News.